So welcome sa Rod TV. Marami nga ang nagpi-PM sa akin or nagko-comment sa mga videos ko na Kuya Rod, gumawa ka naman ng video about sa YouTube tax update ngayong 2021. Actually, late na rin ako kasi maraming mga YouTubers ang gumawa na rin ng tutorials about sa bagay nito or explanation. Dahil nga March 10 ito lumabas ng mga araw na yon, meron akong vlog na ginagawa na hindi ko muna sasabihin sa inyo. Abangan nyo na lang sa i-upload ko. Biglaan na nga rin tong video na to dahil bigla nga pong naglabas si YouTube ng bagong update at hindi ko pa na-upload yung in-edit ko nung nakaraan. So medyo nauna to. So expect nyo na wala masyado tong editing. Wala pa muna akong shoutout sa ngayon kasi gusto ko lang kayo inform sa video na to. So papaliwanag ko nga sa inyo yung email sa inyo ni YouTube at ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-fill up ng tax form. Anyway guys, shoutout pala sa Elevated Street Apparel. Ayan, salamat sa iyo Pops Ron sa t-shirt mong bigay. So sabi sa email nga na medyo isa-summarize na lang natin to. Kapag hindi daw tayo nakapag-comply or nakapag-fill up ng tax form at umabot na ng May 31, 2021, si Google ay i-required na mag-deduct ng 24% sa buong earnings natin. So hindi na mahalaga kung galing ba ito sa US or sa ibang bansa, basta lahat ng bansa na kumita ka, babawasan ito ng 24%. So what do I need to do? Sabi nga dito, kailangan nga daw natin mag-fill up na or sagutan na yung tax form nila para malaman agad ni Google AdSense kung saang bansa ka nakatira or magkaroon sila ng records sa mga accounts natin. So why is this happening? Hindi ko napapahabain pero meron ngang batas sa Amerika na magkakaroon daw tayo ng deduct taxes. So dahil nga sa batas nila, magkakaroon tayo ng bawas no, sa mga sasahurin natin sa YouTube. How will my earnings be impacted? So lahat nga nakikitain natin kada buwan mababawasan po, including sa unang-una yung revenue na kinita natin from US viewers. Pangalawa, sa ad views. Pangatlo, sa YouTube Premium. Pang-apat, sa YouTube Super Chat. Panglima, sa Super Stickers. Pang-anim, sa channel memberships. So lahat yun apektado kapag hindi agad tayo nakapag-fill up, mababawasan nga po yun ng 24%. So ayan, pumunta po muna tayo sa Google AdSense account natin. Then pumunta po tayo dito sa Payments. May makikita po kayo ditong Manage Tax Info, pati dito na Manage Tax Info na pulang-pula. So pindutin nyo lang po yung Manage Tax Info. Then kiklik nyo lang tong Add Tax Info, itong kulay blue. Then may lalabas na ganyan, then kailangan nyo lang i-sign in yung email nyo na connected sa account nyo. So, unang lalabas nga dito, United States Tax Info. So, tatanungin kung anong type ba ng account yung gamit natin. Syempre, individual po tayo. Or kung single ka talaga, matagal na, so individual talaga. De, biro lang. Then next, nakatira daw ba ako sa United States? Syempre, no. Wish ko lang. After nyan, pipili lang nga tayo ng W8 tax form type. So, ang pipiliin nyo dito is yung W8BEN. Kasi nakalagay nga dito is used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. Then, click lang natin itong Start W8BEN form. Then, makikita nyo nga dito, may name of individual, DBA doing business as, and country of citizenship. Dito tayo magsimula sa country of citizenship. Syempre, hanapin natin yung Korea. De, joke lang. Syempre, Philippines. Pero sana makapunta tayong Korea, no? Ayan. Next naman, dito naman tayo sa taxpayer identification numbers. So, yung kulay yellow na ID natin, yun yung tinatawag na TIN. Yung number doon, yun yung ilalagay natin dito sa foreign TIN. So, para lang may perspective yung iba dyan, kung wala pa kayong TIN, naglalaman ito ng 9 random numbers tapos may 3 0 sa dulo. So, nandito na tayo sa W8BEN tax form and nakalagay na nga yung address, no? Kailangan natin ilagay yung pinaka-address natin. So, ang kailangan natin gawin, fill upan lang natin itong address line 1, address line 2, yung suburb, city, tsaka postal code, then province.
So guys, ginawa ko sa address line 1, linagay ko yung street, number ng street namin, yung mga block and lot. Tapos sa address line 2, yung barangay namin. Sa suburb, yung subdivision namin. Sa city, kung saan kami naka-involved na city. Then postal code, search nyo na lang po kung ano yung postal code nyo. So after nyo nga po mag-fill up, click nyo lang tong check sa mailing address. Yung square pala, click nyo yan para maging check. Ayan. Para kokopyahin niya lang yung address na linagay mo doon sa kanina. So, after nyan, i-click nyo lang yung next. Then, dito na tayo guys sa tax treaty. So, ang i-click lang natin dito is yes. Kasi resident of country claiming treaty with the US. Meron po kasing tax treaty yung USA tsaka yung Philippines. So, yes po natin yan. So, yung tax treaty, parang kasunduan siya na kapag nagkaroon ng tax, parang may deduction na nagkakasundo yung both countries. So, parang ganun lang siya sa simpleng explanation. So, kiklik nyo naman tong square, yung resident of country claiming treaty with US. Then, punta na tayo sa country. Syempre, Philippines ilalagay po natin. So, dito na tayo sa special rates and condition. So, click nyo muna tong square sa service AdSense. Ayan. Ito yung nag-explain about sa batas na sinasabi na may mga tax deduction na nangyayari. So, dito yung article and paragraph. Ito yung article 8, paragraph 1. Tapos, withholding rate. Ayan, dito tayo sa 0% reduce rate. Diba? 0%. Then, click this square. Then, baba ulit tayo. Dito naman tayo sa motion picture and TV, YouTube, Google Play. Check ulit natin. Tapos, naka-indicate din yun sa article 13 nila and paragraph 2A. So, sa withholding rate na 15% reduce rate. Tapos, click lang ulit natin tong reason na uma-agree ka. Next naman, dito tayo sa other copyright, YouTube, Google Play. Check lang ulit natin yan. Article 13, paragraph 2A, withholding rate of 15% reduce rate. So, sa reduce rate, ibig sabihin, syempre, nabawasan na siya. Then, after nyan, click nyo lang itong next. And ayun, makikita nyo, meron na tayong form na nakalagay. Meron ng document preview na nandoon na lahat ng fill up natin kanina. Then, click nyo lang tong I confirm that I have reviewed the generated tax document. So, click mo lang yan. Tapos, pwede nyo click itong mga kulay blue na yan. Pwede nyo siyang i-download, no guys? Kailangan talagang i-download nyo para may kopya po kayo. I-download nyo po yung 4 na yon. And as you can see, meron na tayong 4 na na-download. So, mas maganda kung may kakilala kayong mga expert no sa mga law agreements or about sa mga batas. Mas maganda na pabasa mo rin sa kanila or humingi ka ng advice no sa papel mo. Click na natin tong next. So, next naman na fill upan mo dito sa full legal name. Ilalagay mo lang yung pinaka-full name mo. So, click mo lang tong yes, ibig sabihin na yan yung pangalan mo. Then, next po tayo. So, dito naman, kiklik nyo lang tong no. Kasi hindi tayo taga-US. Tapos, click nyo lang rin tong check. Click nyo lang pala yung square para magka-check. Tapos dito naman tayo sa next na are you providing tax info? O yan, ibig sabihin lang pala nito kung kumikita na daw ba tayo or hindi pa po. So dahil ako kumikita na or may mga kinita na ako nung nakaraang buwan, pipiliin ko tong pangalawa. Previously received payment. Pero pag hindi pa, click nyo tong nasa unahan, yung hasn't received payments. So dito ako sa pangalawa. So it depends on your situation. So, next naman, click natin tong square ulit. Ayan. Then, after nyan, click nyo na tong submit. So, after nga may makikita kayong manage tax info. So, ito na, nakalagay na approve na nga yung status natin. Na-claim na natin yung 15% na deduction rate sa tax. At makikita nyo yung mga address or personal information na linagay nyo. Then, kung sakaling napansin nyo na may mali po kayong nagawa, pwede nyo po itong i-click itong submit new form. Then, after nga nyan, pumunta po tayo sa Gmail account natin at titignan nyo na merong nag-email sa atin. Ito yung Google Payments. Click mo lang yan. Your tax information has been approved. So, approved na nga rin po ito. Click nyo lang tong view tax info. So, dito nyo mas makikita ng mas malaki yung update kanina. So, ibig sabihin lang nito, tama at approve lahat ng information na linagay mo. So, ito yung mga simpleng katanungan about sa bagay na to.
So ayun nga, sa mga nagtatanong kung para lang ba ito sa mga monetized channel, yes, para po ito sa mga monetized channel. Meaning kapag hindi pa monetize yung channel mo, hindi mo pa siya poproblemahin. Kuya Rod, paano naman kapag wala pa akong teen ID or bata pa ako? So para may makomply tayo kahit pa paano, pwede natin gamitin yung teen ID number ng mga parents natin. Pero mas maganda pa rin na magkaroon tayo ng sarili nating teen ID dahil sa atin nga nakapangalan yung Google AdSense account natin. So kung sakaling wala talaga tayong teen ID or teen number, hindi natin makiklaim yung tax treaty. Dahil yun yung magpapareduce ng 30% tax deduction natin na na-earn natin from US viewers. So meaning to say, kapag meron na tayong teen, yung benefits talaga nito is pwede natin ma-deduct yung 30% into 15%. So kung sakaling hindi ka pa na-monetize at bigla kang na-monetize pero hindi ka pa sumasahod, kailangan mo pa rin mag-fill up ng form. So palagi niyong tandaan yan. Pag na-monetize na pero hindi pa rin sumasahod, kailangan pa rin mag-fill up ng form. Sabi nga rin ni Google na umiwas tayo sa mga phishing scam na kapag may nag-email sa atin na hinihingi yung mga personal information natin, wag po natin ibigay ito. Unless yung naghihingi sa'yo is from Google talaga or from YouTube. So, iwas po tayo sa mga phishing scam dahil marami pong nai-scam dahil nga akala po na legit po na email yon from YouTube or from Google AdSense. So, may tatlong bagay lang naman daw tayo na kailangan tandaan. Una is, kung nakasubmit ka na nga daw ba ng valid tax form. Pangalawa, magkano yung kinikita ng channel mo from your US viewers. Kumbaga, magkano yung kinikita natin from the people na taga USA na nanonood sa videos natin. Pangatlo, kung yung country ba na tinitirhan mo ngayon is merong tax treaty with USA. So, kung taga Pilipinas ka, yes, meron nga po tayong tax treaty. Marami din akong nababasa or nalalaman na nagsasabi na pwede daw po yung SSS kung sakaling wala daw po tayong teen ID. Ginagawa ito ng mga tao for completion or para lang makapag-comply, pero in the future na mangyayari, baka magkaroon ng problema sa AdSense account mo. Dahil yung teen ID, yun yung kailangan for filing a tax at hindi SSS. At hindi rin related yung SSS sa Google AdSense. Kaya lang siguro na a-approve yung iba kasi nga hindi chine-check ni Google AdSense as long as na may malagay ka lang siguro, ma-approve ka na. Pero in the long run, magkakaroon niya ng problema kung hindi teen ID or teen number yung nilagay mo. So magkaiba po yung SSS at yung teen. So maraming salamat sa panonood. I hope na natulungan kita sa video na to. Huwag mo kalimutan i-click yung like, click the subscribe button, hit the notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Hanggang doon na nga lang po ulit. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Support me for more upcoming videos and peace out.